Hi, this is Jim and welcome back to my YouTube channel. At ito na nga post ni Barbie Fortes sa kanyang Instagram. Sabi, I'm a boss in a men's world, na kanta ni Destiny Rogers entitled Tomboy. At yan na nga, napakagandang si Barbie Fortes sa personal at napakaputi at napakaliit ng katawan. Grabe, pang high school talaga. I really love her. At yan na nga, napakagandang si Barbie Fortesa na close up natin. Napakaputi ng kanyang kilikili, guys. At ito naman ang 24 hours interview ni David Licauco dun sa GLU MediaCon. Let's watch this. Mula sa malamig na snow sa Canada, David Licauco is bringing the heat sa kanyang upcoming projects. Mas confident na rin daw siya ang pambansang ginawa after ng kanilang Canada tour. Makichika kay Aubrey Carampel. Back to regular programming na si pambansang ginoo David Licauco na galing sa Sparkle Goes to Canada tour. Pakiramdam nga raw ni David, mas nadagdagan ang confidence niya as a performer. Malaking tulong daw kasi ang kapwa Sparkle Stars na nakasama niya sa show na sina Julian San Jose at Raver Cruz, Ruru Madrid at Bianca Umali at lalo na ang ka-love team na si Barbie Forteza. I'd like to think na it will get better. I think sa buhay naman, you just have to take the first step. And you learn along the way kung paano figure out how to become better on one thing. So, I think with this, like dancing and singing in front of people. Bitin nga raw ang kanyang Canada trip dahil kinailangan niyang maunang umuwi para mag-taping ng Pulang Araw at asikasuhin din ang kanyang negosyo. Ngayon, dumalo naman siya sa media conference ng summer movie na GLU kung saan makakasama rin niya si Ruru at ang... Ayun na nga, dahil daw sa taping kaya daw umuwi na maaga si David at because of his business. At next naman ay yung actual MediaCon ng GLU sa Cang Manila at Newport Mall, New World Resorts. Let's watch this. Oh, yun na. Nakita nyo yun na. Nagpa-picture si Derek doon sa photographer. Tingnan niyo gagawin ni David. I'm sure you're waiting for this one last actor that we are going to call. He's an actor, model, at pinaguriang pambansang ginoo. Mukhang kumakain pa si David nung tinawag. Let's give it up for David Licauco. We are going to call. He's an actor, model, at pinaguriang pambansang ginoo. Let's give it up for David Licauco. Ayun na nga, so nilagpasan niya yung photographer, guys. Hindi katulad ni Derek, nag-post talaga si David, talaga nilagpasan niya. Kaya nagkagulo yung mga photographer after niya pumunta dun sa gitna. Forward tayo. Next is David telling the plot of the movie. Let's watch this. Barkada kami, and each and every one of us, meron kami kinatackle na problems from love to family to gender issues and mental health issues. So I think the Gen Zs and the millennials nowadays will be able to relate. Ano ba naman Kino-coach pala siya ni Enzo do sa gilid. Hadik. Binuko pa. Be able to relate dito sa movie na to. And I'm super excited dahil for me, this is my second movie na ginawa. And I think ito yung movie na naging close ko sila Enzo, sila Derek. And now I'm super close to Derek. So dahil dito sa movie na ito, pati na rin si Enzo na tinuturuan ako kung ano yung relate, diba? So, ayun. Tsaka, pwede sabihin pa rin. I guess you can share what's your character. Next, reporter asked David about Barbie and Barda. Let's watch this. Ice cream. I-Barbie dito o ng Barda fans mo. Ay, kayong dala.
I think si Barbie, congratulate niya ako na i-release yung mga Barbie fans. Nakikita ko yung mga tweets nila sa akin. Nakikita ko yung mga comments nila na susuportahan nila kahit hindi ko kasama dito si Barbie. So, super thankful na kahit naman outside the Lord team, sinusuportahan ako ng mga Barda. Kaya super thankful. Ayun na nga, at very thankful si David sa mga Barda fans at saka kay Barbie. Next! Hindi ko kasi natatanong dahil sobrang busy namin. Hindi kami actually Thursday kahit Saturday and Sunday New Year na so baka matutulog ako sa movie, gano'n. So, yun. Kaya hindi ko na sure kung i-invite ko siya na Okay, congratulations. Grabe naman yung tutulugan yung movie niya. Ay nako, David. Masyado ka naman honest. Sana naman inano mo ng konti. May sinabi kang iba bukod doon sa matulog doon sa movie, no? Kasi medyo, pati yung nag-interview, medyo nadismaya, diba? Ay nako, ewan ko sa David. Next naman ay ito yung sa My Movie World. David Licauco talks about Barda's next series at saka yung business niya. So, let's watch this. May isa dyan, bakla. Sorry? Di ba anim kayo dyan? Oh. Yung isa bakla. Ako yun. Hindi nga. Hindi. Panoorin na lang natin. Pero may ganun ano nga. Meron. Para may idea na tayo. Yes. Secret pa kasi. So mature ka dyan. Sakto lang. Ano lang. Pakit lang. Bakit ka man lagi? Grabe ka naman. Ikaw. May tanong pa ka. Dinner lang. Uy, lunch pala. Lunch pa lang. Lunch pala. Nagulat ako. Ay naku, sa sobrang busy ni David Lutang. First, salamat na nandito kayo. Nakakaya naman. May pang-content tayo, no? May intriga ka. Go ahead, Arnil. Si Arnil na lang. May mga blind item na flop lang yung show niya sa Canada. Uy? Nakita ko yung mga video na ng tao naman. Hindi na lang puno. Maraming tao. Maraming tao. Tsaka, masaya naman sila. I think, baka, yung sa Calgary kasi at that time it was snowing talaga. So syempre yung mga kababayan natin doon nahirapan sila, to really go there to watch us, which is very understandable. And yun lang, kami naman ginagawa naman namin yung trabaho namin, which is to make people happy. Pinaghirapan namin. Congratulations for the first time. I think the Toronto show. Yeah, oo. Yung Toronto daw po. Yeah, yung sa Calgary lang talaga, nag-snow talaga. Sige, nahirapan talaga siya. Sa Toronto, punong-puno. Hindi naman talaga siya. At naman yung mga ganun show, nabibenta na yun sa mga sponsors. Diba? Usually ganun. Yes. Shows abroad. Benta na But agad. how was the experience? Kasi Oh my I know God. that's your first concert with the Oracle artist. How was the overall experience, of course, out of the country? Pwede ako ba The first time mo, di ba, na mag-show ng ganun katindi na 3 buwan ang paghahanda, di ba? Tatlong buwan ang paghahanda. Well, syempre nakaka-pressure. Si Raver, pinapanood ko yan. Bata pa siya sa ASAP eh. Kala bata ka pa. Nung bata pa ako. Sorry. Katabi ko siya at that time, kaya nakakatuwa. Since first mo nga, parang na-overcome ba yung, di ba sabi mo nga parang medyo naniyahin ka with that kind of stuff. Medyo na-overcome mo yung ganong feeling na finally kasi nga nakapag-show ka na ng na-boost ba ng konti rin yung self-confidence? I'd like to think na it will get better. I think sa buhay naman, you just have to take the first step. And you learn along the way kung paano figure out how to become better on one thing. So, I think with this, I like dancing and singing in front of people. Ginagawa ko naman siya sa mall shows, but not to a degree na
you know, talagang kasama ko si Raver at siguro na very awkward, oo. Na-awkward ako talaga. Ba't ako nandito? Alam mo yun. Dapat lang aralin mo, David, para maganda naman yung mga susunod yung show. Para hindi naman ganyan na lang lagi yung gagawin mo na magpapatawa. Dapat tumahataw ka rin talaga para maganda yung next shows nyo, di ba? Para manood. Pero it's a good learning experience and just grateful na naging parte ako ng ganong klaseng show. Pero kumusta yung pag-alalay sa university sa show? Kasi may mga video na lumabas talaga. I think more than anything, yung talagang support niya, you know, even during the course of trainings namin, tinutulungan niya ako when it comes to, you know, yung mga dance steps, and also the lyrics, kasi hindi ako magaling talaga sa lyrics. Minsan nakikinig ako ng music, hindi ko naman pinapakinggan yung lyrics. Yung tone lang. Maraming ganun. Kaya super appreciative of her dahil dito lang. Ayun na nga, David, always appreciative of Barbie Fortesa. Thank you, Barbie, sa pag-alay kay David. Wala kayong show pa. Lahat naman ginagawa. Lahat naman gawin sa kumakain. Na-experience niyo yung eclipse doon, di ba? Oo. Oo. Hindi, so umuwi na ako rin. Ay, talaga ba? Ako na ka na nun? Umuwi na ako. Umuwi ka agad. Oo. Ayun nga, umuwi ka agad. Nauna kang bumalik ng Pilipinas. Because kasi, siyempre may mga pictures na lumabas na parang ikaw na lang yung wala. Sila kasi nanonood lang yun. Yes. Kinailangan ko umuwi dahil sa akong buhay dito, may negosyo ako. Open yung tatong restaurants ko this coming May. So, happy to be here. And ngayon, ayun na nga guys, so mukhang na-adjust ulit yung opening ng Kuya Korea sa SM Clark. Dati kasi sabi April, ngayon May na siya ulit. At alam ko yung sa Araneta dapat March yun, ngayon May na. So May na sila lahat ngayon guys. Kakagaling ko na sa meeting, di ba? Nag-taping kahapon, nag-meeting kanina umaga, gym pa kanina umaga. Tapos kami alas 2 na. So, it's tough to do what I have to do. And, masusundan pa naman si shows mo. Yes. Gusto niya ba dito? Saan kayong dalawa na? Kahit ano naman kahit nga solo lang ako. Kaya na? Oo, that's lang, full prod na sayaw. Balik taping. In fairness, ang galing na sumagot ni David ngayon. Hindi nakakatulad ng dati na medyo hiya-hiya pa, no? Ang galing niya na. Pati yung nagjo-joke na rin siya pag sumasagot. Yes, yesterday got taping in UPLB. How was it? Ano na yung anak UPLB ba? UP Los Baños pala yung UPLB, guys. Meron kasing doon, yung Baker's something. I think doon talaga nangyari yung American detainees, Filipino detainees, Japanese detainees before. I think headquarters din ng mga Americans way back. So, doon namin siya para reality. Diba? Daming kinilig doon sa Korean peg ni Barbie. Kinilig ka ba? Of course! Ako hindi. Sa back. Bakit naman? Canada. Gusto mo kayong dalawa ni Barbie? Ayun na nga, magaling na magsasagot si David at very casual at parang normal na lang sa kanya yung pagsagot sa mga tanong. Grabe. Talaga, nakamask ka pa. Pero medyo bitin. Hindi ka nabitin sa Canada touring or sa Canada experience. Sorry? Medyo bitin ba? Kasi umuwi ka agad. Kasi oo nga mas marami ka pa sanang na-explore. Oh, I wish I had more days. Kasi hindi ako nakapag-wine. Wow! May ganun? Bakit ikaw hindi ka ba nag-wine? Bilog kami. Basketball fan. Bakit nanood sila ng Raptors? Oo, basketball fan ako. Lakers fan. Oo, nabis mo yun. Sayang. Oo, pero ngayon kasi pag matanda ka pa minsan, naisip ko yung kailangan mong gawin. Mas negosyo. Saan mo yung opening branches? Ano to? Kuya Korea? Kuya Korea. Wow, so mag-branch out. Yes. Or franchise ito? Dalawang franchise.
WCC sa Shaw Boulevard. And isa naman company owns sa SM Clark. Malaki nila, busy ka. How are you managing your time? Parang pagod na pagod ka na. Wala nag-aalaga sa'yo. Pagod naman, ha? Wala nag-aalaga sa'yo. Inaalagaan mo siya, di ba? May tinutumbok yung reporter, grabe. Ay, nako. Wala nga naman nag-aalaga kay David. Man, syempre, kahit naman kayo, saan galing, saan kayo galing bago pumunta dito, di ba? Yung showbiz, ano lang yan, work lang din yan, pare-pares lang. May camera nga lang, di ba? Pero same lang. Labi siya ganun ka hands-on talaga with everything that you do. Pati ang talagang business, huwag ng hands-on ka pa rin. Yes, I mean, of course. do you have managers naman? I think mas marami na akong people na I'm working with. I hired several people na talagang working in a multinational company. So yun yung mga ginawa ko para mas scale up yung business. And kasi ngayon, na-realize ko na hindi kaya gawin ng isang taong lahat ng bagay. Diba? So, kailangan ng teamwork, kailangan ng new knowledge. So, with them being in my team, you know, I feel like I'm in a great roots. Nalugi ka na. Oo naman. Million? Million? Oo naman, syempre. Pero dahil dun sa failures na yun, dun tayo matututo na hindi ko na ito gagawin next time. Ito pala yung dapat kong ginawa. So mag-aaral pa ako and all that stuff. So I think failure does not define a person. For franchise bang yung business mo? Yes. Yes. Franchise ka ba? Hindi, si Barbie ba kung magka-franchise Bardo ka, no? willing mo siyang i-guide. Oo naman, of course. Actually, sinasabi ko nga sa kanya na na mag-business siya, na-open siya ng sarili niyang restaurant, kung ano yung hilig niya, kasi of course, mas maganda yung meron tayong stability. And of course, stable naman siya, pero additional lang. I so love the reporters na sinisingit lagi si Barbie. Oo nga, dapat talaga lagi yung tinatanong siya about Barbie, guys. Parang hilig yun sa mga coffee. Oo, baka gusto rin niyang gumawa ng coffee shop. Patimplang ka na dyan ba ng kape? Hindi naman. Hindi pa. Take out, busy kami. Busy kami. Nag-deliver. Deliver lang. Oo. Ikaw? Parang nakikita siya. Ayun na nga, kung meron man tinatago si David, mukhang hindi na siya mahuhuli. Magaling na siya magsasagot, guys. Siyempre nag-uusap, dapat balikan. Thank you, ha. Hindi, maganda nga mas comfortable ka na ngayon sa picture na lang. Kasi may time na parang lagi kang nahihiya. Oo, eh. Ngayon at least comfortable. Baby picture. Ayun na nga yung interview ni David. Akala ko yung ano na yan, yung baka kasing kiss mark yung nasa polo niya. Akala ko kung sino gumawa nung kiss mark na yon. So, design pala yun. Medyo nagalit pa sa akin yung isang friend ko nung tinanong ko. At in fairness, kahit na busy-busy, napaka-cute pa rin ni David. At hindi pa kayo nagtataka, laging naka-white si Barbie tsaka si David ngayon. Nag-ano sila? Nagmamachi-machi sila, no? Hindi naman couple yan. Napapaisip tuloy ako. Anyway, if you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe to my YouTube channel for more Bardo updates. See you on my next vlog. Bye!